sa Panginoon, magalak ka, magalak sa Panginoon, magalak sa Panginoon. Purihin niyo ang Ama, siya'y aming anak. Magalak at matuwa, kalungkutan ay napawilan. Magalak sa Panginoon ang lahat. Alamin siya'y Panginoon. Ang lumikha sa atin, tayo'y Kanya. Kaya't ipagmuli Kanyang pag-ibig. Ipabalita sa daigdig. Magalak sa Panginoon, magalak sa Panginoon. Purihin niyo ang Ama, siya'y aming anak. Magalak at matuwa, kalungkutan ay napawilan. Magalak sa Panginoon ang lahat. Magalak ka, magalak sa Panginoon, Magalak sa Panginoon, magalak sa Panginoon. magalak sa Panginoon. Purihin niyo ang Ama, siya'y aming anak. Magalak at matuwa, kalungkutan ay napawilan. Magalak sa Panginoon ang lahat. Alamin siya'y Panginoon. Ang lumikha sa atin, tayo'y Kanya. Kaya't ipagmuli Kanyang pag-ibig. Ipabalita sa daigdig. Magalak sa Panginoon, Magalak na, magalak sa Panginoon. magalak sa Panginoon. Purihin niyo ang Ama, at siya'y aming anak. Magalak at matuwa, kalungkutan ay napawilan. Magalak sa Panginoon ang lahat. Magalak sa Panginoon ang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. purihin natin ang Panginoong ating Diyos na siyang pumupuno sa mga hangarin ng bawat tao. Nawa ang kanyang pag-ibig at pagkakandili ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang Eucharistia ay pagdiriwang ng pag-ibig at pagbabahaginan sa ngalan ni Jesus. Suriin natin ang ating mga sarili kung karapat-dapat tayo makibahagi sa misteryong ito. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang anin niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain niyo yan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain niyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka, pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip, doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao.
sa sino mang taong pagtawag, sa kanya ay tapat at totoo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol, kasama ang kanyang mga alagad, at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda.
Ngunit gano'n na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At na makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at piling siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, Brother Mike. Good evening to everybody. Ako po si Father Alan Samonte. This is my second time. Pangalawang beses ko na pong mapunta dito sa inyo, no? At maging punong tagapagdiwang. Last time po was last year ng November, no? Kaya ako nagagalak bagamat kinakabahan pa rin, no? Kasi nga alam ko kung ganong karami ang tao na naririto. Pero kahit ganong karami, kung paanong last time, I really felt, naramdaman ko yung inyong pag-welcome. I'm sure, ganun pa rin ang mararamdaman ko ngayong gabing ito. Amen talaga. No? At kaya ako sisimulan ko na yung aking pagbabahagi. Ditiretso na po ako sa Ebanghelyo para mas maraming ma-share si Father. No? Ito ay very famous na kwento. Alam nyo, favorite ko po ito kasi dati pinapanood ko to sa cartoons doon sa Flying House. No? Tungkol doon sa pagpaparami ng tinapay. At siguro po ilang mga pagmumuni-muni ang maaari nating matutunan sa ating ebanghelyo. Ang isang maraming ibang nagiging reflection sa ebanghelyong ito at tuwing binabasa ko to, may mga bago kong nakikita. Halimbawa po kagabi nung binabasa ko siya, ang isang bagong reflection na nakita ko dito ay yung sinasabi nating, don't judge the book by its cover. Hindi ba? Minsan kasi madalas mabilis tayo maghusga sa itsura lang. O hindi ba? Sa ating ebanghelyo, aakalain mo ba na sa dinami-dami, sabi doon, 5,000 ang kalalakihan na nando doon. Pero sino ang nagbahagi ng kanyang pagkain? Isang bata. Hindi ba? Kagulat-gulat na ang dami-daming taong nandun, isang bata ang nag-share ng kung anong meron siya. Minsan kasi tayo, we judge kung ano yung itsura, yung pangharap. Natatandaan ko po yung isang kaibigan ko, no? At kinuwento niya to sa amin, sa aming 2 pare. Sabi niya, hindi niya makalimutan nung minsan, doon daw sa isang malaking simbahan, di ko na sasabihin kung ano no? Nadinig niya, yung isang pare ay nananawagan ng bigas para ipamimigay sa December dahil magpapasko sa mga mahihirap. So nadinig nung kaibigan ko, ni tita, tita ko, sabi ganyan. Tapos meron siyang bigasan sa Nueva Ecija. Kaya hindi niya nalimutan yung panawagan ng pare. Kaya nung umuwi siya sa Nueva Ecija at nag-ani, umani ng bigas, pag-uwi niya, sakay-sakay niya doon sa kanyang truck ay 20 na sako. 20 na sako na bigas para i-donate doon sa malaking simbahan. Sabi niya, Father, nag-ani ako sa bukid. Pag pauwi ako, siyempre, didiretso ko na doon sa simbahan. Mag-gown pa naman ba ako para pumunta doon? Magdadala lang naman ako ng 20 sako. Di ko ano yung itsura ko nung ako'y nag-ani, siya na rin itsura kong dumiretso sa simbahan. No? Kaya pumunta ako doon sa opisina. Ang linaw naman nung sinabi ko. Sabi ko, ito ho ba ang opisina? No? Sabi nung, ito nga ako. At ang linaw na sinabi ko, ako ay magdo-donate ng bigas. Tinignan ang itsura ko at ang sabi sa akin, hindi ho kami namimigay ng bigas.
Basta tiningnan ang itsura niya, pagkatapos hindi na pinakinggan kung anong sinabi niya. Ang sabi niya, siya ay mag-donate. Hindi na naintindihan, basta nakita, medyo madumi. Naka-short lang daw siya, naka-tsinelas. No? Ang sabi daw kagad sa opisina, ay hindi ko kami namimigay ng bigas dito. Sabing ganun. Kaya anong ginawa niya? Pinuntahan niya, hinanap niya yung pare yung mismo nag-announce, yung kaibigan ko ng pare. At sinabi niya, Father, ako ho si ganito. Nag-announce ho kasi kayo na kailangan nyo ng bigas. May akong 20 sako. Nang sinabihin ko ho sa opisina ninyo, ang sabi, kala yata dahil sa itsura ko, ako'y nanghihingi. Ang sabi, hindi daw sila namimigay ng bigas. Naku, abot-abot ang pasensya nung pare. Naku, pasensya na ho kayo. Naku. Yung pala, siya ang magbibigay. O, kita ninyo, hindi ba? Ako madalas, kung hindi ako nakasuot ng ganito. Nung minsan, nagwawalis ako dun sa parokya. Nagwawalis akong ganyan. No? Tapos, naka-short lang ako at nakasando. No? Sa pagpasok ng isang babae, saan si Father? Sabi nga, kasi Father, ako naman, medyo may kalokohan din. No, sabi ko, ay, wala pa ho eh. Ano ho ba yun? Sabi nga, ay, magpapabless sana kami ng ng apartel. No? Sabi nga niya, magpapabless ng apartel. No, magkatapos, nung pumasok ako, no, yung paglabas ko, nagbihis na ako. Tapos sabi niya, ay ho ba si Father? Ay, ako nga ho si Father. Ay, naku, pasensya na ako. Akala ko kasi, ay si John Lloyd Cruz kayo. Akala ako si John Lloyd Cruz na namamasukan na doon at nawagwawalis. Hindi ba? Diyos ko, sabi. Kaya, pinalampas ko na, okay na rin. Okay naman yung sinabi, no? Anong minsan naman, pagkatapos ng misa ko, tinanggal ko na yung damit ko, naka-t-shirt na lang ako. May kasama ko lay minister, nakabarong, di ba? Di palabas kaming ganyan, may sumalubong na isang bata, isang babae, nanay. Father, sabing ganon. Sabi niya, Father. Di lumapit ako. Ay, ano ho yun? Hindi ikaw gusto ko makausap ko si Father. Nakatingin dun sa lay minister, kasi ako naka-t-shirt na lang. No? Nung time na yon, kamukha ko naman si Daniel Padilla. Diyos ko. Sabi nung lay minister, naku, hindi ho ako si Father. Siya ho. Ay, Father, sorry ho. Kasi naman ho, napakagwapo nyo eh. Hindi kayo mukhang pare. Sige, absuelto na rin. Hindi ba? Kaya minsan, saan natin tinitingnan ang tao sa kanyang panglabas? No? Kung ano yung suot, kung ano yung... yan, sa ating ebanghelyo, sinasabi, wag, no? Hindi mo alam kung anong meron ng taong yan. Minsan, itsapwera mo, yung pala, may maitutulong pala sa'yo, kagaya nung sa simbahan. Sana pag nagtuturing tayo ng kapwa natin, kaya ang suot niya'y barong, kaya ang suot niya'y short, pantay-pantay. Amen? Di ba? Kahit nakabarong siya, kahit ano pa, pantay lang. Yun yung una. Ikalawa, alam ninyo, sabi nung isang pare na nagpaliwanag nito, ito yung isang bahagin, ibang pagpapaliwanag na naman. Ang nangyari daw, hindi ito yung lang niya to ha, sarili niyang kuro-kuro. Sabi niya, siguro ang nangyari dito, ganito. No? Dahil nung yung bata lumapit, binahagi yung kanyang 5 tinapay at 2 isda. Actually daw, lahat naman yon may dalang pagkain. Kaya lang, ang saswapang, ang dudupang, nakatago lahat yung pagkain. May lumapit na isang bata. Binigay yung pagkain niya. Ito po yung pagkain ko, ibibigay ko na lang po sa 5,000. Ilang piraso yun? Nadinig ng mga malalaki, mga matatandang nandun. No? Minsan mga matatanda, pasaway no? Ang dami ko kayong parokyano, nagsitanda na sa parokya. Saksakan pa ng mga pasaway. Nagsitanda ng mga chismosa, ang mga lintik. Hindi ba? No, ayun, hindi yung matatanda, ayan, nung nagbigay yung bata, anong nangyari? Napahiya yung mga matatanda. And for many times, I've seen, nakakakita ko kung paano tayong matatanda
napapahiya sa mga bata. Ano? Kaya nung nakita nila yung bata na nagbahagi, unti-unti, naku Diyos ko, yung bata, binigay yung pagkain niya. Unti-unti, anong ginawa nila? Nilabas din yung pagkain nila. At ganun pala nangyayari. Pag ang bawat isa nagbabahagi, hindi kinakapos, bagos, sumusobra pa. Amen? Di ba? Pag ang bawat isa maglalabas, no? At yun nga, sabi ko, minsan napapahiya tayo sa mga bata. Hindi ko malimutan yung kinuwento ng isang kaibigang kumpare. Yung dalawang pamangkin niya, yung parehong anak ng kanyang ate. No? So, dalawang bata, anak ng magkaibang ate niya. No? Nag-away yung dalawang bata. Away sila, no? Tapos, naghilahan ng damit, ganyan. Inabutan nung parehong nanay. Nung inabutan nung dalawang nanay, nandun sila sa isang bahay, sabi nung ate niyang isa, yung anak mo ha, ganyan, ganyan. Sabi naman, tingnan mo yung anak mo dyan, man. Mamaya ang nag-aaway na yung dalawang nanay. No? At tapos ano nangyari? Dumating ngayon yung tatay nila. Dinatnan na nag-aaway yung dalawang matatanda, magkapatid. No? Dinatnan na nag-aaway. Tapos sabi ni tatay, halinga kayong dalawa. Tinawag yung dalawang anak na matatanda na, no? Dinala sa may bintana. Inililis ng kaunti yung kurtina. Sabi, tingnan nyo anong ginagawa ng dalawang anak nyo. Nung sumilip sila, yung dalawang bata, naglalaro na uli. Sabi nung kaibigang kumpare, alam mo ba, yung dalawang ate ko, 1 buwan bago pa nag-uusap. Imagine, yung dalawang bata, nag-away kanina, bati na ngayon. Oh, tapos yung matatanda, 1 buwan pa bago nag-usap. Oh, hindi ba ganyan din iba sa inyo? Yung kasamaan mo ng loob, hanggang kailan na yan? Oh, hanggang ngayon, di mo nga pinapansin yung biyenan mo eh. Tuwing bumababa ng hagdan, pinagdadasal mo, mahulog sana. Oh, hindi ba? Oh, yung manugang mo, ayaw mong pamanuhin sa'yo. Porky nabawasan ng remittance mo. Kala nyo, hindi ko alam yan, ha? Kaya naman kayo galit sa manugang mo, mula nung nag-asawa anak mo, nabawasan yung pinapadala sa'yo eh. Oh, ala nyo, hindi ko alam yan. Wag na, may pamilya na eh. Maasa ka pa sa remittance ng anak mo. Tama, mali. Hindi lahat makasagot, Ay, meron mga umaasa pa. Pag may pamilya na, sa pamilya na yon, tapos galit na galit ka sa manugang mo. May pamilya na yon. Tapos ayaw mong pansinin yung manugang mo, feeling mo, inagawang ka. Hindi ba? Nangyayari ba yan? Yes. Nagkikimkim. Samantalang yung mga bata, ang bilis magpatawad. Ang isa pang napakaganda sa mga bata, ang bilis magbigay. Minsan natututong maging maramot ang bata sa mga magulang. Binilan mo ng popcorn yung bata. Nakita mo yung anak mo, binabahagi na dun sa isang bata. Kain ka pa, kain ka pa. Nakita nung nanay, ano ka ba? Ba't mo pinamimigay yan? Simula nun, naging madamot na yung bata. Tanda-tanda ko nung last December, no? Dun sa aking parokya. Ay, di ba pagka December, maraming mga, ninong-ninang, bigay-bigay, di ba, ganyan. Nagmimisa ako, tas yung bata, simula pa lang ng misa, siguro binigyan ng ninong, dala-dala niya yung 100 niya. Buong misa, dala-dala niya ganyan, gaya-gaya, yung kanya 100, no? Kaya sabi ko, kakatawa naman itong bata to. Ang nakakatawa, pagdating ng ofertory, ihuhulog niya 100 niya. Nung ihuhulog na ganyan, kitang-kita kayong ina, Uy! Ano ka? Binahawi yung 100. Eto, bigay mo. Binigyan ng 5 piso. Di ba? Hindi ko alam. Habang tumatanda tayo, dumadamo tayo. Sa bata, wala lang yung 100, no? Basta niya ihuhulog, wala siyang pakialam. Sino ang nangialam? Yung nanay. Ihuhulog mo yung 100, tama na 5. Yan, yung naguhulog ng 5, ang humihingi pa yan ng magandang homily, ha? Napaka-demanding pa. Ang pangit naman ika nung homily nung pare, kahaba-haba. Hoy, 5 piso lang binigay mo, gusto mo pa magandang homily.
Di ba? Parang tanga. Inagawan yung sandaan. Minsan ganyan tayo. Pag sa Panginoon na, ay nako. Pero wag ka kung makahingi kay Lord yun. Akala mo stockholder sa langit. Gusto pag binigay sa Kanya, ubos, lubos, lahat-lahat. Pero pag magbigay, pwede na 5. Tama na 5. Oh, ayan. O kaya ngayon, tinatanong tayo ng Panginoon, alam nyo, hindi naman mahalaga kung ganong karami, ang mahalaga kung ito ba'y galing sa iyong puso. Amen? No? Kaya nga mga kapatid, kahit po sa paglilingkod, minsan, pag mga nag-i-invite ako na mag-serve naman kayo, alam nyo, parati itong sinasabi, no? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. No, nung minsan, kasi ako ho ang SD ng apostolada ng panalangin ng buong diocese ng Novaliches. AP, mga AP. So marami dyan mga may edad na. So panay ang imbitasyon ko kahit saang parokya, sali ho kayo sa apostolada, lalo na yung mga may edad, sali ho kayo. Nung minsan meron akong napuntahan, pinapasali ko yung matatanda, sali ho kayo. Sabi sa akin, naku Father, wag na kami dyan, pagod na kami. Hayaan mo na sa mga bata-bata. Inimbita ko na naman yung isang may edad na. Sabi na naman niya, naku Father, wag na kami, pagod na kami dyan, matanda na kami, hayaan mo na yan sa mga bata-bata. Mga pagod na daw, pagod na kami. Di nung magsimula ang misa, sabi ko, sa ngalan ng Ama na sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Para ho sa misang ito, ating special intention, marami ho sa ating mga kapatid dito na nakausap ko kanina, mga pagod na. Kaya isasama ho natin sa panalangin dahil sila'y pagod na, kunin na sila ng Panginoon. Kaawa-awa naman Sabi ko, kawawa naman, pagod na. So, kailangan ng mamahinga at kunin na ni Lord. Sabi ko, pero para ho makasigurado ko kung sino yung mga iyon, sino nga yung kausap ko kanina, pakitaas ho ang kamay. Hindi nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, nagdadahilan lang para hindi makapaglingkod. Nung minsan, nagmimisa ako. Tapos talagang pinupush ko, sabi ko, you know what? If you love the Lord, you should go to Mass every day. Ganun ang pagmamahal natin sa Eucharistia. Araw-araw, magsisimba tayo, ganyan. Di ba pag nag-humili ka naman, di ka naman nanghihingi ng opinion ng wala namang audience participation. Biglang tumuyo yung isang matanda. Nagulat din ako. Sabi niya, Father, paano ko magsisimba araw-araw may inaalagaan akong isang apo? Nagulat ako. Inaalagaan daw siya isang apo. Alam nyo, siguro, ayaw ni Lord mapahiya ang kanyang pare. Yung isa sa choir, tumayo. Sabi niya, Father, ako ho, araw-araw nagsisimba. Ako ho'y member ng choir at member din ng lector. Araw-araw ako nagsisimba, ako din ho may alaga, 2 special child na anak ko. Siya, isang apo. Ito, 2 special child. Pero siya nakakasimba, nagse-serve pa. Tiningnan ko lang yung yumuko siya. Tumahimik na lang ako, pero gusto kong sabihin, bruha? Sige man, sumingit ka pang bruha ka. Nagmamagaling ka? Ayan ngayon, kala mo kung sino to, kung makapagsalita? Bruhang to? Diba? Tatayo-tayo pa. Paano ko magsisimba araw-araw? May inaalagaan ako isang apo. Eto, 2 anak, pareho pang special child. Ano ka ngayon? Nganga ka. Pero hindi ko sinabi. Kasi ako ay pare. Kailangan bait-baitan, di ba? Diba? Tumingin lang ako sa kanyang ganon, pero ayan. Hindi ba? Ayun, sinagot kagad ng ating Panginoon. Ang Panginoon na ang sumagot para sa akin. Totoo talaga yung sinasabi. Pagka ganyan, huwag ka mag-alala. Ako magbibigay ng sasabihin mo. Tumahimik na lang ako. Kaya siguro yun din ang panawagan sa atin, mga kapatid. Gaano ba tayo naglalaan ng oras para sa ating Panginoon? Yung iba sa atin ay member na ng El Shaddai, pero pagka may mga gawain, late. Akala nyo, hindi ko alam yan. Alam naman na parating gano'n na ang oras. Tuwing Wednesday, ganito na, ganyan na, paulit-ulit, late pa rin.
Ay, mas masama, absent. Bakit absent? Kasi maganda na ho yung nangyayari ngayon sa teleserye. Pinagpalit sa teleserye si Yahweh El Shaddai. Ay, nako. Kaya sana, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, tingnan natin mga kapatid, paano ba tayo nagbabalik sa Panginoon? Let me just share you ito lang, kasi naalala ko lang, meron pong, alam nyo, sa atin, hindi masyadong Kasi alam nyo ba, pagkatapos nito, tatakbo ko, may a-attendan ako na concert. Kasi may concert ngayon yung diocese namin para sa mga seminarista ng Novaliches. No? At naisip ko, sabi ko, tingnan mo naman, ang mga ibang relihiyon, halimbawa, yung mga kapatid nating, alam niyo na, yung malalaking simbahan, di ba? Nadinig nyo na bang nagpa-concert sila? Wala. Nadinig nyo na nagpa-bingo? Wala. Nadinig nyo na nagpalugaw? Di ba sa Katoliko, palugaw, no? Papansit, lahat na para makapag-raise funds. Bakit? Kasi hindi tayo kasing tapat nila magbigay ng ating tithing. Yung ikapu. Bakit ko ito sinishare sa inyo? Kasi meron akong isang parokyano, no? Napakasimpleng nanay, no? Napakasimpleng babae, pero napakatapat niya. Every month. Minsan nga pag inaabot niya sa akin, gusto kong sabihin, Nay, ikaw na gumamit. Pero hindi. Ayokong alisin sa kanya yung kanyang pagnanais na magbalik sa Panginoon nung kanyang ikapu. At bakit ko sinasabi ito sa inyo? Dahil si nanay po ay miyembro ng El Shaddai. So, ibig sabihin, naturuan. Alam niya kung anong dapat na sa Panginoon. Sabi ko, siguro kung lahat ng tao kagaya ni Inay, hindi na namin kailangang magsasayaw na mga pare na para kami mga siraulo. Para lang makaligo, makapagpagawa ng simbahan, no? Para ganito, no? Pero yun, no? Tayo, paano ba tayo magbalik sa ating Panginoon? Kung anong ibabalik, sabi nga natin, pag nagbigay ka sa Panginoon, hindi siya magpapatalo. No? Alam nyo, parati ko itong nadidinig. Noon pa, maliit pa ako, nadidinig ko na siya kay Brother Mike. At parati, homily ko ito, sinasabi ko talaga, kahit saan ako mag-talk. Pag tayo nagbigay sa Panginoon, you can never outdone the Lord in generosity. Ibabalik niya talaga to, siksik, liglig, at umaapaw. Sobra ho. Naranasan ko na yan sa aking buhay mismo. Kung paanong pag nagbigay ako sa Panginoon, hindi lang sa pera, mga kapatid, sa panahon, pag nagbigay ka sa Kanya, ibabalik niya higit pa sa inaasahan mo. Higit na higit sa inaasahan natin. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, ganun ang nangyari. Merong isang bata na naglakos loob na magbahagi. Anong nangyari? Ibinigay ang lahat-lahat. Minsan, kaya tayo hindi maibigay ang lahat-lahat sa atin ng Panginoon kasi tayo hindi din makapagbigay ng lahat-lahat. Bantulo tayong ibigay ang lahat-lahat sa atin. Ang ating samaan ng loob, ang ating hinanakit, ang buong lahat-lahat. Bakit ba pagka ibinigay mo ang lahat at sinuko mo sa Kanya, instant, ikaw ay gagaling. Instant, ikaw ay mababago. No? Last na point na po. Kasi bakit ko nasabi yon? Natatandaan nyo, ilang Sunday ang nakalipas, di ba ang gospel tungkol dun sa babaeng dinudugo? Ng 12 taon? Anong sabi ng babae? Pag nahawakan ko ang dulo ng ang laylayan ng damit ng taong ito, ako ay gagaling. Nung hawakan niya, instant gumaling siya. Hindi ba ang sabi, napakaraming tao na nagsisiksikan? Natutulak si Jesus, nasasagi si Jesus, pero anong sabi ni Jesus? Who touched me? Sinong humipo sa akin? Anong sabi ng mga alagad? Okay ka lang, Jesus? Kanina pa kami nagsisiksikan dito, ang dami nang nakasiko sa'yo at nakatama sa'yo. Tatanungin mo kung sinong humawak sa'yo, ang dami na. Anong sabi ni Jesus? Who touched me? Pero ang ibig sabihin niya, sinong humawak sa akin ng may pananampalataya. Ang daming nagsisiksikan sa Kanya nung araw na yon, nagsisiksikan, lahat nagkakagulo, pero sa dinami-dami ng mga yon, isa lang ang tunay na humawak ng may pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, napakarami natin din dito, nagsisiksikan. I wonder, sa ating mga nandito na nagsisiksikan, sino kaya ang tunay na hahawak ng may pananampalataya at uuwing pinagaling, uuwing na bago na ng ating Panginoon?
Kita nyo, pag may pananampalataya ka, agad-agad. Nasagot nun ang aking mga tanong. Nung dami kong tanong, kahit pariw ako, marami akong tanong. Sinasabi ko, Lord, bakit ganun? Nagmimisa ako, kilala ko yung lalaki na yun na nagsisimba sa likod, napaka-babaero. Nagsimba, uuwi, babaero pa rin ang hayop. Kilala ko yung babaeng yun yung number 1 chismosa sa aming parokya. Nagsimba ngayon, umuwi, chismosa pa rin pagbalik sa isang linggo. Bakit, Lord? Bakit? Ayun, sinagot nung gospel. Ang dami sa simbahan, lumalapit sa Panginoon, nakikipagsiksikan, pero hindi tunay lumalapit ng may pananampalataya. Kaya hindi mabago-bago ng ating Panginoon. Ikaw ba lalapit ngayon ng may pananampalataya? Sinong lalapit na may pananampalataya? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ganon, mga kapatid, kung lahat tayong narito, lalapit ngayon, hindi lang basta makikipagsiksikan, subalit lalapit ng may malalim na pananampalataya, asahan nyo, tanggapin nyo na ang inyong kagalingan. Amen? Amen. Maraming salamat po sa inyo. Tumayo tayo para sa ating pagsabay-sabay na panalangin ng pananampalataya. Manalangin tayo para sa ating mga kapatid upang higit natin silang matulungan sa kanilang mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, turuan mo kaming magbahagi. Panginoon, turuan mo kaming magbahagi. Pag-ibayuhin nawa ng simbahan ang paghahatid ng mabuting balita upang higit na marami ang manalig at maligtas kay Kristo. Panginoon, turuan mo kaming magbahagi. Naway ilaan ng mga pinuno ng pamahalaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, at para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbahagi. Naway pagpalain ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na maibahagi ang mabuting balita bilang pasasalamat sa pananampalatayang tinanggap ng mga Pilipino mula sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbahagi. Katulad ni na San Lorenzo Ruiz at Beato Pedro Calungsod,
Tumugon nawa ang mga kabataan sa panawagan ni Kristo na maglingkod bilang pari, ermano at madre, katekista o pinunong laiko. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbahagi. Naway suportahan ng lahat ng mga natitipon ngayon ang pangangailangan ng apostolado ng misyon sa pamamagitan ng aming panalangin, sakripisyo at material na tulong. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbahagi. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa panangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang paghahain ng mga alay. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lumos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Benito na aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Be with you. Love you. God said it's so. The one and
Mga kapatid, Narito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Hindi lamang natin siya hawakan, bagkus siya'y ating tatanggapin. Nawa, tanggapin natin siya ng may malalim na pananampalataya upang tanggapin natin ang ating kagalingan. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bago po ang paggawad ng huling pagbabasbas, atin pong purihin ang Diyos sa biyaya ng Eucharistia. Maraming salamat po sa lahat na nakiisa at sa mga nag-alay na galing sa Pamati Chapters, Pasay, Mandaluyong, and Makati. Maraming salamat din po sa pakikiisa ng ating punong lingkod, Brother Mike, at ng kanyang kabiyak, Sister Belen. At pasalamatan po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Daniel Allen D. Samonte. Purihin po natin mula ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagpapala. Panginoon, ipinapanalangin namin ang iyong bayang sumasampalataya sa iyo. Naway matamasa nila ang biyaya ng iyong pag-ibig. Ibahagi ito sa iba at ipahayag ito sa lahat ng dako. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At naway sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa sakramentong ito, binusog kayo ng Panginoon ng kanyang katawan at dugo. Humayo kayo't ibahagi ang kanyang pagpapala sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Pinag-iingawa ako ng lubusan. Ako'y inihimlay sa mainam na pastulan. Akin sa buhay ko ay kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat siyang siya'y ang aking kagawad. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat siya na ang aming nagatan. Madilim na nabakman ang tatahatin ko. Wala akong sinta, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkol, ang siyang kamay ko. Tangan niyang pabalot ako.